So, hello no, ngayon no, pag-usapan nito tungkol sa mga negative and positive no. Ganito kasi no. So, kung dito sa mundong ito, kung tunay tayong mananampalataya sa ating Panginoon, kailangan ang ating pakikinggan ay iyong mga positive. Kasi kung makikinig tayo lagi sa mga positive, lalo na dito sa mga salita ng Panginoon, sa kanyang kalooban, o kung ano yung mga sinasabi niya or gusto. Kung lagi tayong nakikinig ng mga ganito, yung may mga preaching about Bible, yung mga pastor, o kahit sino no, nagpipreach, lagi sa mga salita ng Panginoon, no, na nakikita natin online, sa mga social media, ng mga ganon, na nakikinig tayo sa kanilang mga preaching. Kung lagi nating pinupuno ang isip at puso natin sa mga ganitong salita na papasok sa ating isip at puso, tayo ay mapupuno sa kalooban ng Panginoon, sa grasya or grace ng Panginoon. So, mahirap tayong daigin ng kaaway. Ganito kasi, ang ating pananampalataya minsan, kumbaga, lalamig. Bakit? Lalo na kung mas binibigyan natin ng pansin ang mga bagay na walang mga kabuluhan. Ano yun? Like wars. No? So, pag minsan, ito ang lagi nating nakikita, yung binabalita sa mga news. Minsan kasi, ang mga news, yung media, sinisira nila ang isipan ng bawat tao. Binabaluktot nila ang mga katotohanan. May mga bagay na binabalita sila pantakot sa mga tao upang nagpapanik. No? So, kung itong mga pagkakataon nito, itong mga bagay na ito, is bibigyan natin ito ng pansin, hindi tayo mamumuhay sa kanyang salita. Kasi sa pamamagitan ng mga bagay na ito, mga problema sa mundong ito, war, yung mga pinapakalat ng mga fake news ng mga media, no, kung itong mga bagay na ito, mas pinapansin natin ito yung isa sa nagpapalamig sa relationship natin at sa ating Panginoon. No, so, minsan, mapuno na lang tayo ng problema, takot, pag-aalala. Dahil nga sa ating napanood, nababasa, or nababalitaan. No? So, mas maigi o mas mainam na punuin natin ang isip at puso natin sa mga salita ng Diyos. Sa kanyang mga kalooban, mas maganda. It's better no, na makinig tayo sa mga advices, sa mga preaching, sa mga ngaral, mga pastor, or yung mga taong may takot sa Panginoon. Mas maganda na mapalibutan tayo doon sa mga tao nga nag-uusap patungkol sa salita ng Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Kasi sa pamamagitan nito, mapupuno tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. At kaya nating gawin ang kanyang kalooban. At sa ganitong paraan, hindi tayo matatalo ng ating kaaway or malilin lang ng kaaway. Malilin lang tayo ng kaaway kahit pag-ano ka tibay ang ating pananampalataya. Malilin lang tayo ng ating kaaway kung bibigyan din natin ng pansin ang mga bagay na siyang sisira sa ating isip at puso. Yung peaceful mind natin. Yung pamumuhay natin ng mapayapa. Yung nakikita natin ng mga problema sa mundong ito na para bang tayo ay apektado. So gusto kong malaman natin no, na sana pagsikapan natin na hindi tayo maapektuhan sa mga bagay na ito. Sa mga suliranin or mga problema ng mga mundong ito. Bakit ko sinasabi? Kasi nga, it's better po na mananatili tayo dito sa salita ng ating Panginoon at mamuhay tayo dito ayon din sa kanyang kalooban. Kasi kung bibigyan mo ng pansin ang mga bagay sa mundong ito, mga problema, war, mga balita, or ano paman, ito ay isang makakaapekto sa iyong pananampalataya. Lagi nating tatandaan na pagkatapos nating mawala dito sa mundong ito, hindi na tayo babalik. Ang problema lang yan sa mga ganitong mga tao ay ito lang mga tao na nananatili pa rin ang kanilang puso sa mundong ito at malayo sa Panginoon. Kasi kung ang iyong kung ang iyong puso nasa Panginoon, mamumuhay ka sa kanyang kalooban, may kapayapaan ka sa isip at puso. Despite sa many problems no na aatake sa iyo, hindi ka basta-bastang madadaig. Basta ang Panginoon nananatili sa iyong puso at naghahari. Aatakihin ka man ng problema, basta ang Panginoon, buo ang pagtanggap mo at naghahari sa iyong puso, hindi ka madadaig. No, so, pagsikapan natin na ang Diyos ang siyang maghahari sa atin.
At huwag niyong masyadong pakinggan or bigyan ng pansin yung mga problema sa mundong ito, yung mga news, nagira, taas na naman na bilihin, yung mga problema ng iba, huwag mong problemahin. Ang problemahin mo, yung puso mo, yung buhay mo, kung paano mo mapapanatili yung pananampalataya mo at pananalig sa ating Panginoon Kristo. Kasi dito sa mundong ito, may kamatayan tayong lahat. Hindi tayo mananatili. Yung problema na yan, mananatili yan dito sa mundong ito. Pagkatapos niyan, wala na. So, it's better na unahin natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Huwag kayong masyadong magpapaniwala or tatanggap or bigyang pansin or problemahin kung ano man ang nakakaproblema or problema ng mundong ito. Gira sa Middle East, apektado ang ganito, apektado sa pag-akyat ng isa yan. Wala naman tayo magagawa. Kung yung mga bagay na yan, poproblemahin natin, tayo rin ang maapektuhan. Problemahin mo man yan o hindi problemahin, wala ka nang magagawa kasi nangyayari na yan. Ang sa atin na lang ngayon is pahariin natin ang Diyos sa ating puso na dapat siya ang lagi nating hinahawakan parang angkla. No, kailangan nakaangkla yung pananampalataya natin doon sa ating Panginoon Kristo kasi dito sa mundong ito, pagdating ng panahon upang pagbalik ng ating Panginoon Kristo, kukunin niya tayo at matanggap natin ang kanyang mga pangako. Kung tayo ay mananatili sa kanya kaluwalhatian, sa kanyang kalooban at mamumuhay sa kanyang salita. So lagi nating tatandaan na ang salita ng Panginoon ay mananatili iyan habang buhay. Magunaw man ang mundong ito, maraming mga tao na hindi tatanggap nito, ang salita ng Panginoon ito yung magiging hukom or maghuhukom ng bawat isa sa tao pagdating ng panahon. Ayon sa sinabi ng ating Panginoong Kristo, na sa pagdating ng panahon, ang salita ni Kristo dito na nakasulat sa Biblia ang siyang hukom ng bawat isa sa atin dito. According din yan sa ating mga nagawa kung ano ang sinasabi sa Biblia. No? So, pagsikapan po natin na tayo ay maglingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. No? So, hanggang dito lang yan. God bless everyone.